Magandang hapon mga kapatid at muli po naririto tayo sa ating gawain sa hapong ito, ating panambahan upang muli sambahin natin ang Panginoon. Isang tabi po muna natin ano man ang ating ginagawa, bigyan po natin ng pansin ang ating gawain sa hapong ito. Tayo po ay mananalangin sa pagsisimula po ng ating gawain. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Ama sa hapong ito na pinagkaloob mo na muli kami ay magkasama-sama sa pamamagitan po ng technology na bagamat Panginoon, ang bawat isa sa amin ay hindi magkakasama sa laman, kami po ay nagkakaisa sa inyong banal na Espiritu Santo. Salamat po Ama sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, kalakasan na muli ay taglay namin upang sa hapong ito gagamitin namin muli para sambahin at papurihan, dakilain at itaas ang inyong banal na pangalan. Sa oras na ito, Ama, kami po ay humiling na nawa po ay patnubayan kami ng inyong banal na Espiritu Santo, na wag nawa po kami magambala ng anumang gawa ng aming kalabang dyablo. Basbasan mo po ang dakong ito na gagamitin mo sa oras na ito, maging ang kakasangkapanin mo, Panginoon, sa pagtugtog, pag-awit, at lalong higit ang maghahati ng iyong mga salita, ang aming pastor, na nawa, Panginoon, sa bawat isa, sa hapong ito nakikilos, gagawa para sa gawain, ay naroon po ang patnubay ng inyong banal na Espiritu Santo. Muli, Panginoon, ang lahat ng bagay na aming gagawin sa hapong ito ay para po sa inyong kapurihan at para po sa pagdakila ng inyong banal na pangalan. Nawa, Ama, buksan mo rin po at ihanda ang bawat puso, bawat isip ng bawat isa sa amin, na naway ang aming buong atensyon at presensya ay nakatuon lamang po sa pakikinig ng inyong mga salita at pagpuri sa inyong banal na pangalan. Muli, Ama, sa hapong ito, kalaki po ang aming paghingi ay ang pasasalamat sa lahat ng inyong kabutihan sa bawat isa sa amin sa araw-araw ng aming buhay. At nawa, Ama, sa hapong ito ay maging karapat-dapat po kami na tumawag, sumamba sa inyong banal na pangalan. Linisin mo po ang bawat puso namin at ipagpatawad niyo po ang bawat kasalanan, bawat pagkukulang ng bawat isa na nagawa namin sa aming pag-iisip, pagsasalita, lalong higit, Ama, sa aming mga ginagawa. Muli, Ama, sa hapong ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, niluluwalhati, at patuloy na itataas ang inyong banal na pangalan. Ito pong lahat ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoon, aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, muli mga kapatid, kahit po tayo ay nasa ating mga tahanan, tayo po ay sabay-sabay na pumuri, umawit na may kagalakan, umawit na may pagdakila para sa ating Diyos sa hapong ito. Sama-sama at sabay-sabay po nating awitan ang ating Panginoon sa hapong ito. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagsisimula ng ating praise and worship. Kayo po mga nasa tahanan, kayo rin po tayong lahat. Ang puso ko ito, o Diyos sa kabutihan na
walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. At ngayon po ating pong ihanda ang ating isip, ang ating puso, ang ating bumong sarili para po sa mensahe ng Panginoon na ihatid po ng ating pastor, Pastor Loloy. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Muli po, magandang hapon po sa lahat na mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Sana po ay ating ginatay ng Panginoon na loobin nawa niya. Loobin nawa ng Diyos na mabalik na po sa church yung ating gawain. At gayon din naman sa hapong ito ay muli po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating po teksto ay Efeso Kapitulo 2, talatang 19 at unang Timoteo Kapitulo 3, talatang 15. Sige po, ulit sa mga kapatid ang nakabukas na ay pakibasa po ang talata. Isa kayo, unang Efeso Kapitulo 2, talatang 19. Ang isa, unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 15. Sabay-sabay po natin basahin sa Efeso 2:19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. At sa unang Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at buhay ng katotohanan. Suway ng katotohanan. Sige po, tayo muna yung po. Tayo po ay magsimula po sa isang panalangin. Mahabagin po namin, Ama, salamat po sa hapong ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa bawat kalakasan ng bawat isang kapatid na naririto, O Diyos, at maging lahat ng mga kapatid na sumusubaybay nasa kanilang mga tahanan. Salamat po sa mabuting kalusugan na pinagkaloob mo sa amin. Nasa kabila po ng 3 buwan na summit po na naranasan ng bawat isa sa amin ay hindi naging dahilan ng Diyos upang tanggapin namin ang mabuting kalusugan na nagbubuhat sa iyo na siya po namin nagagamit sa araw-araw ng aming buhay, higit sa lahat sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming po salamat at umaasa po kami na sa oras na ito, sa hapong ito, ay muli ang aming kahilingan, ay muli ipagkaloob sa amin ng iyong mga presensya ay sumasa amin upang pangunahan kami, O Diyos, sa gawain nito. Sa kadahilanan, alam namin na higit ang aming kaunawaan kung ikaw ang magpapaunawa sa amin sa lahat ng mga sitas o talata ng Biblia na aming pag-aralan. Pagpalain mo nawa, O Diyos, ang gawain nito, maging ang mga tagapakinig, O Diyos, sa iba't ibang lugar na umaasa kami ang iyong namang pagpapala ay patuloy na sumasa amin. Nang lahat po ito ay aming hinihiling at ipinapanalangin, kalaki po ng aming pagpapasalamat sa iyong kabutihan sa pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating po talagang pinaka-pag-aralan ay ang pamayanan ng Diyos o sa bahayan ng Diyos. Kaya nagaya po ng ating binabasa sa 2:19 ay sinabi niya na mayroon po binanggit siya na sinabi niya sa bahayan ng Diyos. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Amen. Kaya ngayon, alam po ninyo, sa ating pong gawain ngayon, ay mapapansin po natin sa panimula na po sa paraiso ng Eden, ay makikita na natin na ibinigay na po ng Diyos na hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kaya ipinuha siya po ng kasama. Kaya mapapansin po nyo, ay nakita ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa. Kaya makit po tayo, tinawag po tayo ng Diyos, hindi para sumampalataya lamang.
Kung hindi po para maging pag-aari po ng Diyos. Pamayanan po ng Diyos. Kaya nilikha tayo ng Diyos upang maging pamayanan ng Diyos o sambahayan ng Diyos. Na ang layunin po ay sumamba sa Diyos at bumuo ng isang pamilya para maganap ang layunin ng Diyos sa ating mga sarili. Kaya kung ituloy po natin ang basa, kung babasahin po natin ang 20 hanggang 22, sino po yung ating bumasa kanina? Pakibasa na lang muna. Sa Efeso 2:20. 20 hanggang 22. Sa Efeso 2:20 hanggang 22, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa Kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalagaw upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen. Kaya mapapansin niyo maging inulit ito ni Apostol Pablo, hindi ba galing din nalalaman na kayo templo ng Diyos na buhay? Na kung sino man ang gumiba sa templo, ay siya'y gigibay ng Diyos. Dahil ang templong ito ay banal, at ang templong ito ay kayo. Unang Korinto 6:20 na siya, 17-18. Yun po yung sinabi. Sa dahilan, kung ating pong basahin ang unang Korinto 6:20, tayo po ay hindi na tayo po, ang bawat isa sa atin ay hindi na natin pag-aari yung sarili natin. Mayroon pong bumili nito. Sa una pong kasaysayan kasi, yung naglilingkod sa Panginoon, binibili. Kung titingnan mo kasaysayan po ni Jose, ibininta ng kanyang mga kapatid, di ba? Ibinigay doon sa mga Ismailita. Yung Ismailita, ibininta siya sa Egypto, Potifar. Kaya naging alipin siya ni Potifar. Ganun po ang kalakaran ng panahon na kapag ikaw ay napili, ay may year bago ka makatakas doon sa pagkabili sa'yo, maging alipin ka habang panahon ba, 10 taon ba, ganun po. Kaya ngayon po sa ating kalagayan, tayo po ay dati, alipin po tayo ng sanlibutan ito. Binili po tayo. No? Unang Korinto 6, pakibasa natin yan. Unang Korinto 6:20. Sa unang Korinto 6:20, sapagkat kayo binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Kaya yung katawan na po natin ito at yung sarili natin, hindi na po natin pag-aari po. Ito po ay binili ng Diyos. Pinakamalaki po ang halaga na kabayaran mo pong ibinigay nito sa dahilan ay walang sukat na katumbas. Walang katumbas yung halaga. Dahil kung babasahin mo lang salita ng Panginoong Kristo, ano kumakamit mo ang buong sanlibutan, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Diba? Ano maaari itumbas mo sa iyong kaluluwa? Walang price tag kung magkano. Yun ang kahalagahan ng bawat tao. Dahil kung bawat isa sa atin po, yung ating kalagayan ay ang kaligtasan binibilhin, ay talo tayo sa mga mayayaman. Talo tayo ng Bill Gates, talo tayo mga mayayaman sa Pilipinas, sila Lucio Tan, sila Indrise, lahat sila. Pwede sila bumili ng 10 kaligtasan. Ang kabutihan lamang ng Diyos, mapapansin natin, kung atin lang tingnan mabuti, kahit anong yaman nila, pantay lang sila sa atin. Di ba? Pantay lang sila. Kahit nasasabihin mo masarap ang kanilang kinakain, sabihan silang duminikay tayo pag-usod. Bakit? 10 baligayin nila pag masarap kinakain nila. Di ba? Pag-usod nila, pag-bigay, bigay din naman tayo. Ganun din. Kapag sumakay sila ng aeroplano, puro
business class yung kinukuha nila. Special talaga yung kinukuha. Di ba? Sa atin doon lang tayo sa medyo matipid, economy lang tayo. Pero huwag nilang alalahanin. Kapag nag-crash niya, paras ka na tayong patayin. Bakit? Pag first class ka, hindi ka na mababagsak. Paras lang. Di ba? Yun ang kabutihan ng Diyos. Kapag oras na mayroon hong kalagayan na nakakalamang ka sa Kanya, yung pag-aari ka na niya. Ang akala mo nalugi tayo dahil alipin na tayo. Hindi. Alipin na tayo ng katuwiran ng Diyos. Kaya ngayon, nasa pamilya ka na ng Diyos. Kabahagi ka na sa bawat pananampalataya at tayo'y pag-aari ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang pagsunod kay Kristo, kalakip ang pag-aari niya ay hindi lamang manampalataya sa Kanya, kung hindi tayo'y kabilang sa Kanyang katawan. Ngayon po ang tinatawag natin na iglesia o church. Kaya ayon kay Pablo, bilang kabahagi ng katawan ni Kristo, ay pinaka-importante sa sangkap ng katawan ang bawat isa sa atin. Hindi po tayo sangkap lang na basta-basta. Pinaka-importante sangkap, ano ba, puso, atay, ganyan. Kung sa katawan ng pag-uusapan, yun po ang bahagi natin. Tayo po yung baga, kidney, yung mga importante. Dahil ang yung po yan, kapag urat po na pilyo ang isa dyan, pilyo lahat yan. Ganun po ang kalagayan. Kaya ngayon, ay dapat ang bawat isa, kumikilos, gumagalaw, nagpapangsyon. Tingnan po ang paunawa ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 12, 4 hanggang 5. Sa Roma 12:4 hanggang 5, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain, ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. Gayon din ang mga internal organ natin. Nasa isang katawan niya, nasa loob yan, pero may kanya-kanyang trabaho yan. Di ba? Kaya ngayon ang iniingatan na ay ang baga dahil yun ang tinitira ng COVID. Amen. Di ba? Pagkatapos yung trabaho ng puso, di ba? Ang trabaho ng atay, ang trabaho ng kidney, may kanya-kanya silang function kung anong ginagawa nila sa parte nila sa loob ng katawan. Kaya ganun din sa iglesia. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesucristo, kung siya ay inausap niya mga alagad, ay sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig sa kanila. Ibibigay ko sa iyo susi. Kaya ang pintuan ng Hades ay hindi mananaig laban sa kanya. Kaya ngayon, sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Efeso, ang sinabi niya, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Kaya ngayon, ito po ang pag-aralan natin, ang pamilya ng Diyos, ang iglesia, ayun po ang lugar na pag-aari na ng Diyos. Sa Kanya yun. Kaya ngayon, ito po yung lugar na parang ospital na lahat na may sakit dinadala doon. Kasi sagad po tayo ng sakit sa kasalanan. Hindi po yung paglilinis ng kasalanan kung hindi po tayo tinuturuan upang makatakas sa kasalanan. Kaya number 1 po, ang pamilya po ng Diyos, ang iglesia, ay magpapatunay sa atin na kung tayo'y totoong mananampalataya. Kasi kapag ang isang mananampalataya, walang iglesia, wala pong
hindi kabilang sa katawan ni Kristo ay paano kaya sasabihin? Parang ibon na walang pugad. Diba? Parang ibon, walang pugad. Isipin mo, ibon ko, wala ka namang pugad. Di ba? Wala ka masisilungan. Ganun po yun. Basahin po natin sa Juan Kapitulo 13, talatang 35. Sa Juan 13, chapter 13, verse 35, sa ganito yung mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Kaya unang-una po, ang iglesia po, ang siyang magpapatunay sa iyo na kung ikaw ay totoong mananampalataya. Kasi sa labas po, ng iglesia, ay pipili kong sabihin mo, hindi nila kilala ka, hindi ka naman nila alam. Pero sa bawat kapatiran po, alam po ng bawat kapatid, nakita ninyo sa bawat isa sa atin, alam na alam, no? Ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Sinishare ang mga problema, ang bagay na maaring sa ikalulusog ng bawat isa. Ganun po ang kabutihan po ng isang sambahayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, o church family na mayroon pong nagpapatunay sa iyo na ikaw ay totoong mananampalataya. Simple lang naman yung ating pag-aaral. Ang pangalawa po, ang pamilya ng Diyos, church family, ay siya pong mag-aalis sa iyo sa pagbubukod. Wala pong Kristiyano na nag-iisa. Yung katuwiran mo, manood ka na ng TV, pagkatapos lahat panuorin mo, lahat na palabas diyan. Wala ho. Wala ho kayong kabilang na pamilya. Sa makatitasan kang pamilya. Sa dahilan po, kapag oras ikaw ipinanganak dito sa lupa, kasama ka. Saan? Yun sa pamayanan ng mga tao. Napakadaming tao, di ba? Pamamayanan mula kay Eva at kay Adan. No? Hanggang ngayon, mga tao yan. Pero ang bawat isa ay mayroong pagkakakinanlan bilang isang pamilya. Kaya mayroong pamilya Castro, di ba? May pamilya Daguman, may pamilyang Martinez, di ba? May pamilya Diaz, lahat na di ba? Mayroong lahat yan. Parang identify, pero parehong tao yan. Ngayon din sa spiritual. Napakaraming iglesia. Ang tawag po dyan, local church. Na kapag ang Diyos ang nagtatayo, ang Diyos ang inilagay sa katuwiran ng Diyos, ang iglesia na yan, na itinanag ng Diyos, ay hindi tao pong ang nagawa, ang Diyos. Ang tawag niyan, local church. Ngayon, isang bahay niyan, kabilang yan sa pamilya ng Diyos. No? Kung sa buong sanlibutan. No? Ganun po ang kuha niya. Ngayon, kapag yung pamilya mo hindi dumadaan doon sa kaparaanan ng Diyos na sinasabi niya na dapat ay ipinanganak ka na ulit, di ba? Ang tawag lang yun doon sa sistema at kaparaanan ay kaparaanan ng tinatawag na pag-ordinasasyon. Sa dahilan, kinakailangan ay magkaroon ka ng kabahagi ng katawan. No? Kasi pag oras na kabahagi ka ng katawan, kung sa loob, ang tawag sila yung organ. Tama ka? Kapag oras na usapan lang, na mag-libro tayo, ang tawag ng organisasyon. No? Pag organisasyon ay pipwedeng ibig sabihin kayo lang nag-usap. No? May tao lang nagsimula. Kaya nagiging organisasyon. Kapag sa Diyos ay kabahagi sa kanyang katawan, ay kabilang yan sa kanyang katawan. Amen? So, habang ninyo. O, pakapunan natin ang ating gawain. Okay. Number 2. Ang pamilya ng Diyos ay nag-aalis sa amin sa pagbubukod. Pangalawa na ba yun? Okay. Number 3. Sa number 3,
dito po sa pamilya ng Diyos ay siya po tutulong sa atin para po malitinok tayo sa spiritual na kalakasan. Ayan po, church family help you develop spiritual muscle. Sa Efeso Kapitulo 4, 16, pakibasa. Sa Efeso chapter 4 verse 16, na dahil sa kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalangip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Kaya isa po yun sa pinakamahalaga sa isang sangkap ng katawan. Hindi niya kaya na kapag oras yung isang tao ay malayo kay Kristo. Ipinag-pray niya yung tao, pagkatapos lagi niya na sinasabi na kumusta ka na, ano nangyari sa'yo, di ba? Lumalayo ka na, di ba? Kasi minsan yung pananampalataya ko ng Kristiyano parang kalapate. Nakita mo yung kalapati, pag oras na lumipad yan, nasama sa grupo, nadagit. No? May kalapati ganyan, nawawala. Yung pala, nadagit. No? Nadagit ng minsan isa lang ang dumadagit. Meron tayong kapatid na minsan, ganun, nadagit. Ganun ang nakalagayan. No? Kaya yung magpapaalaala naman, magsasabi naman yung kapamilya niya. Di ba? Samantalang mo, active yan, lakas yan. Di ba? Hindi nawawala sa gawain. Pagkatapos, bigla mo ka hanapin. O, pag-pray mo na lang. Di ba? Ganun yun. Pero nung panahon, ay talagang maaari lamang lagi kayo magkasama. Ganun po yun. Ang pamilya ng Diyos ay siyang tutulong sa atin, sa bawat isa sa atin, para po magkaroon po tayo ng lakas. No? Tumibay tayo sa pag-ibig. Kasi po yun lang ang pinaka-apatayan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Kristo, kung maalala po ninyo, kayo ay makikilala ko. Kayo makikilala ko bilang alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Yun po yung kahalagahan. Kaya ngayon, kaya ninais po ng pamilya ng Diyos na hindi ka maghiwalay, lalo ka pang lumakas, dahil kailangan ka ng katawan ni Kristo. Diba? Kung kabilang ka sa katawan, ikaw yung atay. Maninilaw yung katawan, hindi gumagana yung atay, no? Kaya kalaking kawalan. Kung malakas yung diba? Hindi niya kailangan ng glutathione. Oo. Diba? Oo. Kujisan lang. Okay. Praise the Lord. Ganito po sinasabi sa unang Korinto Kapitulo 12. Talatang 7. Pakibasa. Sa unang Korinto chapter 12 verse 7, Datapat sa bawat isa ay binibigay ang paghahayag sa Espiritu upang pakinabangin naman. Amen. Kaya kailangan ka para maipahayag mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ng bahagi mo sa katawan, ay ma-share mo si Kristo sa misyon mo sa sanlibutan ito. Efeso Kapitulo 2, talatang 10. Kasi yun na po ang iniwan naman sa atin ng Panginoon, gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na ito'y kanilang ganapin, at ako'y sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya sa Efeso Kapitulo 2, talatang 10, sa Efeso chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. Amen. Kasi kapag oras mo na isi-share natin, lalo't nakita sa buhay natin,
ay napakadali po sa isang Kristiyano. Napakahalaga po yung personal testimony. No? Yung mahalaga yung buhay mo patutuo sa buhay mo na kung paano ka tinawag ng Panginoong Kristo para mailagay na kasama po ng pamilya ng Diyos sa pamamayanan ng Diyos. Kaya kung maalaala po ninyo yung isang kwento na magpapatunay na ang isang pagpapahayag po ng personal mong karanasan ay napakadali pong mag-akay sa tao. Kaya ganito po yung isang kwentong ibahagi ko sa inyo. No? Yung isang, basta dadalhin natin patungkol kay Kristo. Ano ang pinag-usapan natin? Ilipat lang natin kay Kristo. Yung isang biyanan, na yung biyanan ay napakasungit talaga. Kaya yung manugang, yung babae ay galit na galit talaga sa kanyang biyanang babae. Kaya hirap na hirap siya pakisamahan kahit anong gagawin niya, puro mali doon sa kanyang biyanan. Kaya wala siya maisip na gagawin, kundi magtiis dahil mahal din yung kanyang asawa. Ngunit parang hindi siya makatagal, kaya ang ginawa po niya ay nag-isip siya ng masama. Para po sa ginagawa niya kasi binalita na siya ng kanyang biyanan sa mga kapitbahay, chinichismis siya, walang kwenta yung manugang ko niya, napakatamad niya, walang kwenta yung magluto, yung marunong, lahat yung maglaba, yung kabaliktaran naman lahat. Kaya sabi niya, para makaganti ako dito, lalasunin ko ang matandang ito. Kaya ngayon, ang ginawa niya, naghanap po siya ng doktor na marunong gumawa ng laso. Nang sabi ng doktor sa kanya, yung doktor, na abularyo, basta, kunti-kunti lang. Kunti-kunti. Kasi pag pura binigla mo, patay agad yan. No? Makikita yan, nilaso mo. Kaya kunti-kunti lang. Kunti-kunti. Eh, tamang-tama nagkasakit yung biyanan niya. Wala mag-alaga, kundi siya. Ngayon, siyempre, ang ginawa niya sa kanyang pag-aalaga, siyempre pakakainin mo yun. Siya ngayon magpapakain, di ba? Kaya, siyempre, kung hindi iba magpapakain, hindi nilalagay yung laso. Nilalagay niya ngayon. Tapos sabi niya, sige nanay, kain ka na. Ubusin mo yan, ha? Sarap niya. Mayroong akong nilagay dyan. Napakasarap. No? Masarap pa sa magic, sarap. Araw-araw yan. Nakakain niya, umaga, tanghali, hapon. No? Nililiguan yung matanda. Para hindi magkinala. No? Tapos sinusuklayan niya ng buhok, pinagpintuhan niya. Pagdating ng isang taon, ay hindi namatay. Lumusok. Lumusok. Lumakas. Bumangon. Bumangon. Sabi ng matanda, salamat sa iyo kung wala ka. Namatay na ako sa karamdaman. Naantig siya ngayon. O, napakabuti mo palang manugang. Sabi niya, hindi nagkamali ang anak ko na ikaw ang mapangasawa niya. Ichinispitan niya sa kapitbahay. Napakabait yung manugang ko, magkasakit ako. Daman-dama ko ang pagmamahal niya. Nalamin niya, halos mapapaiyak. Oo, sip-sipin niya. Ang sabi, paano ko makuha yung laso? Nasa katawanan niya. Kaya ginawa niya, pinalikan niya ang buwak doktor. Yung nagulan niya, Dok, baka naman ho, mayroon pa kayong gamot naman na iinumin para matunaw yung laso. Di nakasumugot ng doktor. Sabi niya, kailan mo ko pinainom? Mag-isang taon na po na ko nang pinainom. Pero hindi ko naman kasi nanay. Lumakas pa po, gumaling. Oo. Simple po, yung laso na sa kanya, mamamatay din siya. No? Kaya nakukonsensya po ako dahil lahat po ng kabutihang ginawa po sa kanya
ay halos kinalat niya sa kapitbahay namin. Kung malaman nila mo pala siya, kaya hindi ako. Diba? Maaring makulong pa ako. Kaya gusto ko muli isang gamot. Bibili ako yung gamot naman na pampaalis ng mga laso na sa kanyang katawan. Sabi ng doktor, o sige, no? Gusto mo maalis, o sige, umuwi ka na. Dahil sa katunayan pagpunta mo, dito, para po bumili sa akin ng lason para ilalagay mo, wala po ako ipinagbili sa iyo na lason. Wala po ako ipinagbili ng lason. Sabi niya, dahil ang ibinigay ko sa iyo ay vitamins para lumakas siya. Gamot at lakas para lumakas yung kanyang katawan. Kaya ipanatag mo na yung sarili niya. Diba? Kaya malaki po yung pasalamat niya na kung hindi po sa sinabi ng doktor na walang lason na hindi siya mapapanatag. Kaya ang isa po bahagi na maaaring ma-share po natin sa kwento ito ay kung dadalhin po natin sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, hindi niya ginagawa, kasalanan. Diba? Mapapansin mo lahat ng mabuting ginagawa sa kanya, bumalik sa kanya. At sabi ng Biblia, kung anong ihasik mo, aaninin mo. Kaya nung ginawa niya mabuti sa kanyang biyanan, bumalik din sa kanya. Yung masamang ginawa ng kanyang biyanan, ginantihan niya ng mabuti din sa masamang kalagayan. Pero, ang sabi ng banal na kasulatan, daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Isang bahagi po ito na kapag ginawa po ng isang Kristiyano bilang kapamilya, kapamayanan ng Diyos, ay madali pong makilala, ma-share si Kristo sa buhay po nila bilang isang buhay na patuloy. Amen. Number 6 na tayo. Number 6. Ang pamilya po ng Diyos ay siya pong tutulong sa atin mula po sa backsliding, yung pagbalik sa dating pagkatao. Dito po sa Santiago Kapitulo 5, talatang 19. Sige po, pakibasa sa talatang... Sa Santiago 5, talatang 19, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya'y papagbalik ng loob ng sino man. Amen. Sige, dugtong mo po ang isa. Verse. Sa 20, ay alamin mo ito? Ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen. Napakaganda po ng impact kapag oras ang isang backslider po, di ba? Ay dumating sa kalagayan na nandoon ka sa pamilya ng Diyos, mayroon po maghahanap sa iyo. Mayroon po lagi nangungumusta sa iyo. Di ba? Lagi kang inaalaala, may nananalangin sa iyo. Para maibalik ka sa dati mong kalagayan, maalis ka sa kalagayan tinatawag na nagbabalik sa dating pagkatao. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pedro, ay para kang isang aso na binalikan ang kanyang suka. Para kang baboy na tinugasan na, babalik pa rin sa pusali. Ganun po yung kalagayan ng isang backslider. Sa dahilan hindi na talaga ikaw ang may-ari ng sarili mo, kundi binili ka na. Di ba? Parang ginansyong mo naman yung bumili sa'yo. Di ba? Parang dinaya mo pa. Scammer ka yata, eh, no? Ang labas scammer, eh. Binili ka na, pagkatapos dinaya mo pa. Ganon ang nagiging kalagayan. Ang pamilya ng Diyos ay siya tutulong sa iyo para po maibalik ka sa dati mong kalagayan. Ganun po yun.
Wala po sino mang mananampalataya minsan ay lumanas ng ganitong kalagayan sa dahilan ako po ay ganun ang karanasan, no? Nung nag-backslide ako ay malakas yung pakunwari, no? Pero hindi totoo. At sa awa naman ng Diyos, ako ay naipanalangin noon ni Tandang Elias, ay siya nagindaan upang muli makabalik ako sa Panginoon. Kasi magsasabta ko pero lang na maalam talata. No? Kung gusto mo matapos na agad, saka umiiwas ka sa pagputol-putol ng tinapay sa Lord's Supper. No? Dahil alam mo, susumbatan ka na buli mo. Di ba? Ganun po ang nangyayari. Parang hindi ka na partaker o kabahagi doon sa gawain. Kaya, napakahalaga po ang pamilya ng Diyos, sa sambayan ng Diyos. Sa dahilan, ito po yung tutulong sa atin para po hindi dumating sa atin ang mga bagay na magbabalik sa ating dating pagkatao. Kaya kung alalahanin mo po malaala ng Panginoon Jesus, na kapag oras na mayroon siyang 100 tupa, di ba? Nawawala yung isa. Hinahanap. Amen. Kaya kapag oras na lalayo pa, hindi po ipinapahintulot ng Diyos kung bahagi ka ng katawan ni Kristo. Hanapin at ipapahanap ka ng Diyos dahil napili ka na niya, na ilagay ka niya bilang pagkaari niya sa pamilya ng Diyos. Amen. Kaya ngayon, ang layunin po nito para sa iyo ay simple lang. No? Number 1, nilagay mo. Ayan lang po, number 1. No? Ang pagsampa mo po, no? Pag sa Diyos ay tutulong sa iyo na sa buhay mo ay mapukus ka lagi sa Diyos. Hindi ka mapukus sa sanlibutan ito. Alam mo, sa sanlibutan ay walang kasiyahan. Di ba? Hindi po nagkakaroon po ng kasiyahan ng isang tao kung nakapokus siya sa sanlibutan. Kaya nga, ang sabi ni Juan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Ang sino mong umibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Number 2 ay fellowship. Ang siya tutulong sa atin para maharap po natin anuman ang mga problema po natin sa buhay. Kasi kapag oras po na tayo po ay na pamilya ng Diyos, no? Ay kung ano po ang nararamdaman ng isang kabahagi ng katawan, nararamdaman din natin. Nag-aalala din tayo. Di ba? Kasi kapag oras na ang ating pamilya o sambayanan ng Diyos ay pamayanan na binili ng Diyos, kapag oras na yung mayroon tayong kasama o kabilang sa atin may problema, no? Ay problema niya ipag-pray natin nung pero ikinakalat pa. Di ba? Nakakalungkot naman na parang hindi naman kayo nabago. Di ba? Hindi ka na nabago. Di ba? Kailangan maturuan siya paano niyo maharap ang problema sa buhay. Di ba? Kaya pag-pray natin, sana ma-survive niya. Na huwag na natin tignan ganito, kundi tanggapin natin. Yung mga bagay na nasa kanya, ipag-pray siya, na sana anumang problema niya sa buhay ay matugunan niya. Maharap po niya. Number 3, dahil po sa pamilya ng Diyos, no, ang layunin po nito ay magkaroon po tayo ng discipleship, no? Yung pagiging alagad po natin. Para matulungan po tayo na mapapalakas po yung ating pananampalataya. Diba? Mapapalakas. Kasi kapag oras na mahina po yung ating pananampalataya, ay puro pag-aalangan po yung ating kaisipan. Parang hindi, parang oo. Diba? Parang hindi. Kaya nga ang sabi niya ni Santiago may sabi, na parang
parang alon sa dagat na itinutulak magkakabila-kabila. Nakita na ba niya? Titigan mo yung alon. Minsan papunta dito. Pagdatingin mo ulit, mabalik doon. Ganun ang mga pananampalataya na mahina yung kanyang pananampalataya. Itinutulak magkakabila. Hindi sure. No? Pagkatapos, ang ating pong gawain, ang isa po, ang layunin po nito kung bakit po tayo sa pamilya ng Diyos para po magkaroon tayo ng ministeryo. Dahil kung mayroon tayong ministeryo, ito po yung tutulong sa atin para po mahanap natin kung ano talaga ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Anong talent mo talaga? Nung pinanganak ka, may talent ka na talaga. Di ba? Mayroon man talagang para sa iyo. Talento mo na yan. Talagang alam mo na. Katulad po sa mga singer, di ba? Hindi naman lahat ng pinanganak singer kaagad eh. Wala namang alam kanta lahat yung dumating eh. Uha lang naman ang alam. Lahat puro uha. Wala namang di ba? Pero pag natuto na sila, marunong silang kumanta. Di ba? Nagdidevelop nila yung boses nila. Nalalaman na nila na mayroon silang kaloob ng Diyos. Gift ng Diyos sa bagay dito. Yun po yung isang nakakatulong mo na sa pamilya ka ng Diyos, makikilala kung ano ang gift ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng ministeryo. Last po ay ang pamilya po ng Diyos ay kaya ka nandyan para maturuan ka ng evangelism. Pinakamahalaga po ito para maganap po natin yung inaatas po sa atin na gawin alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya pansinin po ninyo, lumatawag po si Juan ay ang kapatid niya, tinawag niya, si Nathaniel. Di ba? Sinabi kaagad niya. Mapapansin din po natin sa pamilya ni Apostol Pablo ay mula sa kanyang nanay, sa kanyang lula, ay lahat po ay mananampalataya at maibigin sa Diyos. Ganun po yun. Dahil lang sa Ebanghelyo. Diba? Na ang sabi niya, gawin nating alagad ang lahat ng mga bansa. Dahil sayang po ang panahon, sayang po ang taon na inalalaki natin sa mundong ito pagkatapos hindi mo nakilala si Kristo. Pinakamalaki pagkukulang ang nagawa mo. Kahit sabihin mo man ano man nabuhay mo sa buhay na ito, kapag wala ang Kristo sa puso mo, pinakamalaki po yung nagawa mo pagkakamali sa buhay mo sa mundo nito. Kung sasabihin mo nagkamali ka pagpili ng asawa, pipili mo bang i-anal yan, pili mo pang i-divorce yan. Nagkamali ka. Pero kung nagkamali ka sa buhay mo na hindi mo natanggap si Kristo sa buhay mo, hindi mo siya nakilala, pinakamalaking pagkukulang mo sa buhay mo nang nabuhay ka sa mundo nito. Sayang kung bakit ka narito na hindi mo siya nakilala. Sa dahilan, yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya kung basahin po natin ang last verse po tayo sa Colossus Kapitulo 1, talata 15 hanggang 16, mapapansin mo na siya talaga po. Huwag po natin iniklik ito, huwag po natin iwala. Pababayaan man. Sa Colossus chapter 1, verse 15 to 16, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sa 16, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, naging mga luklukan o pagsakop o mga pamumunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Ukol sa Kanya. Para sa Kanya. Kaya ikaw ay para sa Kanya. Kaya sa pamamagitan po ng pagmamahal ng Diyos, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, ibinigay siya. Siya po yung pagtubos
sa iyong mga kasalanan. Siya po yung ibinayad excuse me, ng Diyos para mabawi ka sa pagkasangla na dapat ay para ka sa kamatayan. Kaya ganun po kahalaga ang ginawa ng Panginoon, kaya iniwan po sa sulat ng mga apostol na sa kaninumang iba'y walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay ng Diyos na sugat nating ikaligtas, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Sana po makakatulong sa atin ang mensahe po natin na marapat po ang isang mananampalataya ay hindi mag-isa. Na siya lang mag-isa. No, sa TV nila siya manunood, basta sumampalataya ako. Hindi po. Hindi mo maranasan ang tunay po na pag-ibig. Sa dahilan, tuturuan ka po ng Diyos na kung paano mo mahalin ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi po po matatagpuan sa pamilya mo yan. Pagmamahal mo, iba po. Minahal mo po yung sambahayan, kapamilya mo sa Diyos, pero hindi naman kayo magkadugo. Ano ang dahilan? Sa dahilan sa Espiritu ng Diyos na tinanggap ng bawat isa sa atin. Amen. Naunawaan po natin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating gawain. Kaya sana po sa bawat isa po nakikinig, para pag po lamang malaman natin dahil ang bawat isa ng bahay ay mayroon po siyang tinatawag na pamilya. No? Iniisa-isa na po natin ang pamilya. Pero yan po isa po na pamayanan po o sambahayan po ng Pilipinas. Kabilang po yan sa mga tao. Tayo din po ay bilang mga anak ng Diyos na tinawag ng Diyos, binili ng Diyos, ay tayo pong mga Kristiyano, lahat na believers, ay iisa yan kay Kristo. Bilang mga tao ng Diyos, ngunit mayroon po silang pamilya. Na ang Diyos po ang nagtatatag, ang Diyos po ang naglagay sa kanila. Ang tawag po nun, local church. Pagpag sa buong mundo, universal church. Ganun po yung kalagayan. Kasi yung iba po kasi nagtataka. Di ba? Ang dami-dami yun, hindi naman kayo magkaiba-iba. Mayroong Ecclesia Department, Saksi ni Tarzan. Di ba? Hindi mo kayo. Pero kung sa inyo, mga Kristiyano kayo, yung iba-iba naman ang pangalan nyo. Tingnan mo kami. Isa lang. Kahit sa buong mundo, isa lang. Di ba? Kasi hindi nila makuha yung local church at saka universal church. Dapat kabahagi ka doon kung pamilya ka ng mga Romero, pamilya ka nila. Pero pareho kayo tao. Di ba? Pagka pamilya ka ng luar, pero tao ka. Bakit naging anghel ka ba? Hindi naman, di ba? Ganun po yun. Pagdating sa Diyos, ganun din. Ang local church, mayroon tinatawag na Baptist Church, mayroon tinatawag na Presbyterian Church, Evangelical Church, no? Pero isa ang doctrine ang tinitingnan dito. No? Ang kalagayan na mayroon pong tinatawag na iisang Diyos sa tatlong kahayagan. Minsan po ay ganito po ang nagiging problema ng Kristyanismo sa dahilan ay napakadami pong interpretasyon ang nangyayari sa bawat samahan. Kaya sana po ay maunawaan po natin na kapag ang isang Kristiyano ay walang pamilya, ay matawag po natin ay palaboy. Palaboy. Kasi sa record sa langit po, mayroon pong record yan kung saan ka ipinanganak. Mayroon po. Mayroon ka kasi espiritong tinanggap. Kaya kung tinanggap mo si Jesus, mayroon kang espiritong tinanggap. Siya magpapatutuo sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya alam mo ngayon kung kaninong bahay ka, kung kanino ka nasama bahay. Kaya hindi pwede na ang isang Kristiyano ang dami bahay. Di ba? Doon ako kakain sa kabila. Doon ako kakain sa kabila. Pares lang naman ang pagkain yun. Di ba?
Pero talagang totoo bahay na pinagulang mo. Nasya doon ka pinanganak. Amen. Huwag ba ako? Di ba? Tama naman. Kasi kung ikaw Martinez, di ba? Kahit nasasabihin mo, Martinez yan doon, pero hindi kabilang sa tatay mo. Mauupin ka lang kasi parehas na kayo ng apelyido. Amen. Di ba? Wala sa dugo. Di ba? Ganon din sa espiritu. Ganon din ang bye-bye na kung saan kayo pinanganak. Although na iisa kayong Kristiyano, pero mayroon kayong kanya-kanyang bahay. Amen. Na yung bahay na ito, na siya magpapato sa iyo, na doon ka ipinanganak. Kaya, ang lahat po na tumanggap sa atin, ay kinukuha natin kailan siya tinatanggap, lalo na sa ID natin ngayon, no? Saan siya, kailan siya tumanggap sa Panginoon, o kaya baptism, doon tayo pumukuha. Kailan siya pinanganak. Dahil yung kapanganakan sa Espiritu at yung kapanganakan sa laman. No? Meron siya yung birthday. Kaya sana po, maintindihan po ng bawat isa na napakahalaga po ang sambahayan ng Diyos, pamilya ng Diyos, church family sa dahilan. Ito po ang lugar na pag-aari po ng Diyos. Amen. Palakpak po natin ang ating gawain. Muli po, maraming salamat sa bawat kapatid. Tayo po ay manalangin. Mahabagin po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po o Diyos sa hapong ito sa gawain namin. Muli, malwalhati po namin natapos ang aming gawain. Humihiling kami na inyo nawang basbasan ang bawat salita, basbasan ang bawat talata o Diyos na aming nabasa at pag-aralan na ito naway tumingok sa puso ng bawat isa sa amin. Amin din pong itinadalangin ang bawat nakikinig o Diyos sa bawat lugar na nasa malayo o Diyos sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at maging sa labas ng bansa. Na nawa o Diyos, alinman sa bawat salita ay hindi mahadlangan, hindi maagaw ng kalabang diablo na sa Diyos. Umangasa din po kami na ang mga salitang ito ay manahanan po sa puso ng bawat isa sa amin upang amin pong tagapagturo, upang taga-subaybay po sa amin, tagapagpaalaala po sa amin sa panahon po ng aming pakipamamayan sa sanlibutan. Pagpalain mo nawa ang bawat isa o Diyos na kabahagi sa gawain ito at ang lahat po ito o Diyos. Amin pong ipinapanalangin sa pangalan ng aming Panginoon at dakila po naming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin. At para po sa pagtatapos ng ating gawain, tayo po ay muling sabay-sabay na awitin po natin ang kahit na kubo. Tayo po may tumayo at umawit tayo para sa Panginoon. Kahit pa ang iyong sasakyan
Panginoon. Wala nang hirap, wala nang sakit, wala nang gutom doon sa langit. Wala nang gutom doon sa langit. Wala nang gutom doon sa langit. Pagaspakan po natin ang Panginoon at manatili po tayo sa presensya ng Panginoon sa pagtanggap ng basbas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pastor. Muli po alalahanin natin ang iniwang salita ng ating Panginoon na sino man ang sa Kanya'y humihingi, Kanyang binibigyan. Kung sino man ang sa Kanya'y kumakatok, Kanyang binubuksan. Kung sino man ang sa Kanya'y magkahanap, ay makakasumpong. Ito pagkakataon na hingin natin sa Kanya ang mga bagay po na ninais natin na magkaroon po ng katugunan na nagbubuhat sa Kanya dahil sinalita po niya sa atin na kung tayo'y mananatili sa Kanya at ang Kanyang salita ay mananatili sa atin, hingin natin ang anumang bagay na ating iibigin at ito'y gagawin sa atin. Ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa ating gawain. Salamat po sa Castro at Vasquez family, Pastor Christian, at gayon din ang Fernandez family, God bless po, ang Iyabot family, Brother Dennis, at gayon din ang Bakurin Delphin family, Rio Florido family, at Brother Jerome Kaunar. Bro, kumusta po? Brother Efrain, at gayon din si Brother Ronnie Kaunar na nasa New Zealand. God bless po, bro. Brother Francis sa Sister Tips sa Dubai. At gayon din si Sister Marjorie Pangiliban, si Sister Sanis, at gayon din si Rizal Baygar na mula sa Tagan, at Brother Dindo at Brother Kyle. Kay Brother Lito Kaunar sa Batangas at Brother Christian Iyabot. Brother June, salamat po sa inyo. Sister Christine Daguman, no? Si Sister Lisa Jacinto, at sa lahat ng mga kapatid na nakikisa sa gawain po, mga kapatid po sa Dinalupihan, Bataan, at maging din sa Encarnacion, Karatagan, Batangas, at maging sa Balayan, Batangas. God bless po sa inyo. Magandang hapon po. Shout out! Si Father Darren Negros. Ay, sorry. Koji-san. Taga-Saudi to? Koji-san. Tawag na Negros, Davao niyo. Mindanao. Layo, bro. Layo kami. Pinoy Ilo, Bongko. Sa kanya chan.